Pharmazinc, 100% alkaline vitamin C. With glutathione, collagen, camu berry, and zinc. FDA approved. So, good evening everyone. So, paano nga po ba nakakatulong ang Pharmazinc dun sa mga taong merong issue sa blood pressure? Okay, unahin natin, ano nga po ba yung tinatawag na high blood pressure? Ito po ay nagkakaroon ng mataas na pressure ng dugo sa ugat natin. So, ang consequences niyan, pwedeng pumutok yung ugat. Okay, kapag pumutok sir sa parting brain yan, usually stroke ang patient natin. Kung sa heart naman, magkakaroon naman tayo ng cardiac arrest. So, ano ang ginagawa para maayos natin yung health issue? Of course, lagi natin sinasabi, pag merong sakit, uminom ka ng gamot. Okay, so ano ngayon ang ginagawa ng gamot? Nakakita na ho ba kayo ng isang taong may high blood na umiinom ho ng gamot for a long period of time, like 2 years, 3 years, ulit-ulit? Lagi kong tanong yon, napansin nyo na ho ba na gumaling? Kasi kung gumaling na ho, hindi na ho dapat iinom ng gamot. Kasi pag may sakit, uminom ng gamot. So ano nga ho ba yung dahilan? Ano ang tawag sa mga gamot sa high blood? Kung tawagin sila ay meron tayong tinatawag na vasodilator and a beta blocker. Vasodilator means majority hindi ko na babanggitin lahat ng gamot na sa high blood, no? So vasodilator generally, vaso means ugat, dilator means pumuka. So, let's say si nanay, may issue sa blood pressure, masikip kasi yung ugat, okay? Nung uminom ng gamot sa high blood, bubuka ugat niyan. Dahil nakabuka ho yung kanyang ugat, gaganda yung daloy ng dugo niya. So, walang issue ng blood pressure at this moment. But 12 to 18 hours, mawawala kasi yung epekto ng gamot. Ano ho ang mangyayari sa ugat? Of course, sasara ulit siya. So, pag sumara ulit siya, kailangan uminom uli ng gamot kasi kung hindi, baka ma-heart attack or ma-stroke. Again, ang tawag doon ay maintenance drug. Kung mataas, pababain mo. Kung mababa, pataasin mo. Ano ang dahilan bakit bumababa, tumataas, paulit-ulit-ulit? The reason, it's humina ho yung kanyang resistensya. This is a general information, guys. Pag humina ang resistensya ng isang tao, ang katawan kasi natin merong small unit of human body, it's what you call the cell, a group of cell called tissue, a group of tissue called organ, and a system. Specific, pag humina ang resistensya ng isang tao, high blood pressure, ang organ na humina sa kanya, it's the heart. And heart, it's belong to cardiovascular system. Ibig sabihin, puso at saka the whole sistema ng ugat. Vascular means ugat. Okay? So, kaya kahit pa inumin mo ng gamot, ulit-ulit, bubuka, sasara, bubuka, sasara. So, ang goal natin, okay, itaas mo yung resistensya. Kasi, pag tumaas yung resistensya ng isang tao, automatic yan, gaganda yung sistema ng katawan, magtatrabaho yung organ, tissue, and cell. It's a domino effect. Now, ang tanong kanina, paano nakakatulong ang Pharmazinc sa mga taong may issue sa high blood pressure? Okay, this is vitamin C. And according dun sa FDA license natin, ang permit natin, its category, it's a food supplement. Paalala lang po, hindi po siya gamot dun sa high blood pressure. Ang category again, it's a food supplement. Combination ng gamot ng patient at saka yung food supplement, complement to each other, mas mabilis ang process ng healing. Okay? Pag tumaas ang resistensya ng pasyente natin, gagana sistema ng katawan, magtatrabaho ang organ, tissue, and cell. And if you search the study, napakaraming study about the vitamin C, kung paano siya nakakatulong sa isang taong may high blood, kasi number 1, yung acid level. And Pharmazinc, it's automatic. Ang ganda ng alkalinity niya. Stable ang alkalinity ng Pharmazinc. All the person na may issue ng high blood, acidic kasi ang body niya. Kasi po yung dugo natin, it's purely alkaline, it's a water-based. Pag tumataas po ang acid ng isang tao at naghalo siya doon sa dugo, magkakaroon ng paglapot ng dugo. Okay? Magkakaroon ng paglapot ng dugo. The reason why, tataas ang pressure ng dugo. So, number 1 na ginagawa niya, para lumabnaw.
The second thing, para tumibay ang ugat. Marami ring study na nagsasabi ang vitamin C ay pampatibay ng ugat. So, may study rin also na kapag nagtitake ka ng vitamin C regular, ang sabi nga sa study, higher dose pa eh. Okay? Regular and higher dose taking the vitamin C makakatulong po sa isang tao para tumibay ang ugat. Okay? Para hindi ho basta-basta puputok yan. Sa traditional medicine, in Western medicine, usually pag may high blood, may 4 na gamot ho tayong binibigay dyan. No? But specific po ang the one doctor na specific sa blood pressure, it's si cardiology doctor. So tayo, it's around information lang naman. Okay? 4 na gamot sa high blood, pampabuka ng ugat, pampatibay ng ugat, pampalabnaw ng dugo, at pangtanggal ng kolesterol. Honestly, Sir Kay, lahat yan ginagawa ho ng ating vitamin C. Not only Pharmazinc, lahat ng vitamin C ginagawa yan. Pampabuka, pampatibay, pampalabnaw, pang-remove ng kolesterol or pambawas kolesterol para hindi bumabara dun sa lining ng ugat. Ang maganda lang sa Pharmazinc, stable yung alkalinity niya. So, I hope yung information na binigay ko sa inyo ay nakatulong, no? This is a food supplement combination with your medication. Ang laki ho ng chance yung healing process mas mapapabilis. With that, ang sabi nga po ni Miss Shine, okay, copy natin yung sinasabi ni Sir Kim Atienza, lamang lagi ang may alam. God bless everyone. Pharmazinc, 100% alkaline vitamin C. With glutathione, collagen, chemu berry, and zinc. FDA approved.